Televisa presenta. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diario ambiente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Ako na ang gagastos ng ticket pabalik sa Italy. Maraming salamat, sir. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Gusto kong sumama ka sa akin. Samahan mo ako buong gabi. Anong sabi mo? Sumama ka sa akin. Buong gabi. Baliw ka na ba? Seryoso ka? Oo naman. Anong tingin mo sa akin? Ganon-ganon lang? Hindi. Paano mo naisip na kaya kong gawin ang bagay na yon? Hindi mo ako kayang bilhin kahit na gano'n pa karaming pera mo. Anong klaseng tao ka? Teka. Umalis ka, lumayas ka rito! Sabi ng alis! Ayaw na kita makita, lumayas ka! Alis! Alis na! Ate! Anong nangyari sa'yo, Ate Fiorella? Wala, Gianna. Huwag mo nang isipin yon. Teka, hindi pa ako tapos kumain. Ay, kawawang Vittorio. Masyadong nag-aalala at parang mababaliw na sa paghanap kay Fiorella. Nag-aalala ko. Siguro kailangan na nating sabihin sa kanya ang totoo. Ay, yun ba tama sa tingin mo? Oo. Dahil iisipin niya na baka nagsinungaling lang siya, Reynaldo. O sige, baka naman pag ginawa mo yun, lalo lang silang problema niyan. Baka pag nangyari yun, mawala na lang sila. Ganon. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Alam mo, naisip ko tuloy kung anong mangyayari sa gulong pinasok nila ngayon. Teka, makinig ka muna, Adela. Ba't di natin subukan na hintayin na lang muna ang kanilang tawag? Pero paano kung di sila tumawag? Siguro isang dahilan yan para silang dalawa, kalimutan mo. Ganito, ito na ang pagkakataon nila para makabalik sila sa Italy, okay? Siguro doon talaga sila nararapat. Nung nasa Zacatecas ka, hindi mo rin ba naisip na bumalik doon? Sigurado kong yun din ang gusto nila. Mukha ba akong sinungaling? Narinig mo sinabi niya? Mama naman, please. Hindi mo lang siya masyado napapansin, pero sa tingin ko, alam mo na, Pag Mama. sinabi kong wala na, wala na. Pero babae pa din siya. Na walang ibang mapupuntahan at tayo ang natitira niyang pamilya. At ngayong matanda na siya, wala na siyang respeto at sumusuway na siya sa mga gusto ko. Ay, sabihin mo nga sa akin, Mama. Ano ba ang mga bawal sa bahay na ito? Pakinggan mo pag-usap namin. Ano ba ang dapat? Ano? Ano nga? Gaya na lang ng pagbabawal sa mga pinaggagawa ni Gael. O kaya naman, ang pagsusuot ng mga damit na... Pero karamihan sa mga babae sa ngayon, ganyan na magdamit. Hindi magandang tignan ang ganyang klase ng pananamit para sa akin. Pero hindi mo siya maaaring paalisin dito, Mama, nang dahil lamang dyan. Tanggapin na lang natin na kakaiba ang taste niya pagdating sa ganung bagay. At nang dahil dyan, hindi ko lubos maisip kung paano niya nagawang magsayaw sa harap ng mga stockholders ng kumpanya. Anong tingin niya sa kanyang sarili? Sa totoo lang, hindi ko din siya maintindihan sa ginawa niyang yon. Hindi. Lasing siya. At madalas, hindi niya makuhang umayo sa tuwing may okasyon tayo. Hindi na niya nagawang respetuhin ang sarili kong pamamahay. Dito sa mismong bahay ko. Paliwanag niyo sa akin ngayon. Hi, Mama. Iniinsulto niya ako. Palalayasin nila si Roxana at ikaw rin. Pero siya ang nambastos at hindi ako. Pero nagsimula lahat ng to dahil dyan. Mapapatay ko kung sinong kumuha nito. Una sa lahat, hindi mo kayang patay ng isang langaw. Pangalawa, hindi mo alam kung sino dahil napakaraming tao rito. Alam ko pero hindi ko siya gusto. Alam ko yun.
Pero sa ngayon, kailangan mo siyang ipagtanggol. Ipagtanggol? Oo. Dahil gusto ng lola mo ay isang matinong lalaki, tulad ni Pedro. At gusto niya maayos. Siguradong mapapansin ka kapag ipinagtanggol mo siya. Anong gusto mo? Pakiusap, huwag mo nang palayasin si Roxana dito. Sa tingin mo ba mapapayagan ko ang isang rebeldeng katulad niya? Na tumira kasama ko at walang ginawa kundi asarin ako? Sige, sabihin mo. Kaya niyang baguhin yun kapag binigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Nakakatakot na pagkakataon. Para yatang hindi ko kayang konsintihin ang ganyang kahihiyan sa mismong pamamahay ko, Tama. Iho. Relax ka lang, Mama, okay? Maaari silang sumunod sa kagustuhan mo pero hindi mo sila malapit na kamag-anak o kahit ano pa man. Wala akong Granny, pakialam. pakiusap. So, granny ngayon. Hindi, Lola. Sige, pero nagkaroon ka na ba ng problema sa pag-iisip na hindi ko nalaman? Hindi ko mapapatawad si Roxana. Sa susunod na tawagin mo akong granny, baka mapalayas din kita. Aalis na ako. Mama? Mama! No, Uncle, seryo. Ayos lang. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang umalis sa impyernong bahay na to. Malayong-malayo sa gusto ko. Kung ganoon, sana lang hindi mo gagamitin ang mga credit cards mo. Ano? Kinansel ko ang lahat ng ito. Paano? Ano sa tingin mo? Na ipagpapatuloy kong ibigay sa iyo ang marangyang buhay tulad ng ginagawa mo dati? Siguro naman masyado na akong naging mabait sa iyo. Pero hindi na ngayon. Magpakasaya ka. Dahil ngayon, kailangan mo na magtrabaho. Huwag kang mag-alala. Sigurado kung hindi ka naman makakahanap ng maayos na trabaho. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo, ha? Ako na, Mama. Ay, Uminit na naman ang ulo ni Lola. So paano? Ganito, hindi ko sinasabing paborito ko si Roxana. Pero isa pa din siyang Angeles. Hindi siya maaaring palayasin ni Mama dito, lalo na ngayong nabasa niya ang sulat ng papa. Simona, pakiusap, ihanda mo ang kwarto para sa 2 bagong kasambahay. Pakiusap. Tinanggal niyo na ako? Bakit ano nagawa ko? Hindi, walang tinanggal. Sa nakikita ko ngayon, kailangan nyo pa na makakatulong nyo. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanila. Yung isa lang ang tuturuan mo. Yung isang kapatid niya ay mayroong sakit sa puso. Ay, nakakaawa naman siya. At kung sakali man, kayo na ang bahala sa mas nakakatanda. Akong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Siguraduhin mo na maayos ang kwarto nila, maliwanag. Aayusin ko na ngayon din. Ang isa pang pakiusap ko sa inyo, katahimikan. Ayokong malaman ng kahit isa sa pamilya ko ang tungkol sa kanila. Pero bakit? Alam ko na. Excuse me. Pedro, anak, gusto kong malaman mong pinalayas ng lola mo si Roxana dito sa bahay. Kailangan mong mapigilan yon. Anong nangyari? Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa inasal ni Roxana sa party kagabi. Kaya ayun, pinalayas siya. Papabisi ako ngayon. Makakalimutan din niya yun. Sa tingin ko hindi. Alam mo naman ang lola mo, hindi basta-basta nakakalimutan ng ganung bagay. Ang lolo mo, sa tingin mo papayagan niya mangyari ito? Nababaliw ka na ba? Hindi, ate. Dapat sinabi mo Sige. na kinuha natin yung pera niya para makabalik ka na sa Italy. At itinulak mo siya hanggang sa makatulog siya. Sige, baliw ka na. Hindi mo man lang naisip na nangako ako kay Vittorio at tutuparin ko yon. Pero hindi natin alam kung nasaan siya. Bumalik na tayo sa Italy, Ate Fiorella. Pero paano natin gagawin yun? Wala nga tayong pera. Alam mo yun. Kaya nga tayo titira sa Rancho Los Angeles para maayos lahat. Maliwanag? Okay, at sana lang hindi magbagong isip ni Sir Pedro. Hindi. Alam ko marunong siya tumapad sa pangako. At hindi magbabago ang isipan niya. Tara, late na tayo. Miss Bianchi. Bianchi, Miss tama. Bianchi. Ano po? Aalis na po ba kayo? Oo, bakit? Ano nangyari? Kailangan ko lang yung susi niyo. Miss Bianchi, magbabayad ba kayo ng cash o credit card? Anong magbabayad? Eto ang bill niyo. Nabalitaan ko. Ba't nandito ka? Sa tingin mo, bakit ako narito? Naghihintay ako ng taxi dahil pinalayas na ako sa impyernong ito. Pinalayas ako ng lola mo.
Sa tingin ko, simula nang mamatay si Maximo, wala nang nagmamahal sa akin. Ngayon, isa na akong palaboy na walang gustong kumupkop. Ay, pwede bang wag mo akong tingnan ng ganyan? Roxana, tutulungan kita. Pero tulungan mo rin ako. Maliwanag ba? Nandito si Joaquina para daling ka sa guest room. Huwag kang aalis doon hanggat di ko sinasabi. Okay? Halika na, Roxana. Tayo na bago ka pa makita ni Doña Eloisa. Ang alam ko, binayaran na ni Sir Pedro. Baka nagkamali ka lang. Oo, binayaran niya nga. Pero gumamit kayo ng minibar, nag-order kayo ng breakfast, at may room service kayo sa taas. Pasensya na pero wala kaming pera. At nagmamadali rin kami. Aalis Tama, na kami. kailangan namin umalis. Teka lang, hindi kayo pwedeng umalis dito hanggat hindi kayo nagbabayad. Nasaan na sila? Dapat nandito na sila. Baka paparating na sila. Binigyan ko sila ng pera ng pamasahe na pantaksi kung sakali. Maaari mo bang i-check ang hotel, Fidel? Okay po, Senyor Pedro. Sa tingin ko, dapat sinabi mo sa amin na ganyan kalaki ang bill namin. Pasensya na po, pero lahat ng hotel ganito ang patakaran. Ganun ba? Pasensya ka na. First time lang kasi namin na mag-hotel. Nasaan ang rules? Ang brochure ng hotel ay nasa table niyo po, ma'am. Oo, pero Spanish yun at hindi kami Tama. nakakaintindi nun. Nasa kabilang side po ang English nun. Ngayon pa lang sasabihin ko na wala kaming pera. Akala namin libre lahat yun. Para sa eroplano. Bakit hindi yun libre? Pakipaliwanag nga yun. Bukod doon, sinasabi sa brochure na kasama ang breakfast at massage sa package nyo. Pero American breakfast lang yon. Nag-avail din kayo ng buffet at iba pa. Oo, pero kung hindi kami nag-avail ng lahat ng yun, ano na lang ang gagawin namin? Hindi ko alam. May problema ba? Hindi pa po kasi nila nababayaran yung bill at gusto na po nilang umalis. Hindi ba sila ang bisita ni Senyor Pedro? Oo. Sige, makakaalis na kayo. Sinagot na sila ni Senyor Pedro Angeles. Kaya wala na tayong dapat na alalahanin pa. Salamat. Salamat po. Sige, alis na kami ha. Sige. Salamat, Bye. sir. Bye. Sige, bye. Grabe, kinabahan ako ron ha. Kailangan makasakay agad tayo ng taxi. Ayun. Taxi! Pabukas po! Salamat! Tayo na. Bilis. Bakit ganon? Hindi tama ang mga nangyayari. Bakit sila umalis? Baka may rason sila kaya ginawa nila yon. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin lahat to. At huwag nang pag-usapan pa. Hindi pwedeng mangyari yon. Hanggat hindi ko sila nahanap, hindi ako titigil. Siyempre, Don Vittorio, tutulungan naman kita. Pwede namang ding advice kung gusto mo. Benito, hindi ko kailangan ng opinion mo. Ang gusto ko'y makita sila. Gusto ko lang naman makatulong sa inyo. Pero kung ayaw nyo, edi wag. Ano kaya kung ikuha mo na lang kami ng mainom para sa aming dalawa? Salamat. Ngayon din po, Don Vittorio. Bilisan mo. Ngayon, Zacarias, anong plano natin? Hindi ko alam pero pwede tayong kumuha na magbabantay sa paligid ng bahay ng mga Reyes. Kahit parang nag-aaksaya tayo ng oras. Maaring tama ka dyan. Pero nangako yung nakausap ko na tatawag pag may balita na sila. Sa tingin ko, kailangan kong pumunta sa bawat istasyon ng bus. Makausap ko siya. Para makita kung anong meron doon. Ano po sa palagay nyo? O kaya naman Maganda yung pwede. naisip mo. Sana Oo maging naman. maayos. Lalo na sa lugar natin sa Carias. Tama ka. Mrs. Adela, May gusto sana ako sabihin, Mr. Vittorio. Kumusta, Fidel? Galing ako sa hotel pero umalis na sila. Sumakay ng taxi. Nasa na sila ngayon? Nasa na? Hindi ko alam. Pero dapat nandito na sila kanina pa. Ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? May aksidente nangyari dun eh. Hindi mo ba nakita? Kagagaling lang nila dito. Nakita ko nga maraming ambulansya pero Teka lang. hindi ko alam kung bakit. Ano ba nangyari doon? May taxi na nahulog sa ilog. Namatay yung driver. May sakay na dalawang babae. Kawawa naman.
Ang aksidente talaga, hindi mo masasabi. Dalawang babae. Taga Don Rios ba sila? Alam mo ba? Hindi, ibang lahi sila. Sa hotel sila nakatira. Tsaka, parang magkapatid eh. Isa sa kanila namatay. Terrible talaga. Isa sa kanila namatay. Oo, isa sa kanila dinala ng ambulansya sa ospital. Pagkatapos nun, di ko na alam nangyari. Excuse me. Ah, Pwede bang malaman yung pangalan nila? Yung dalawang sinasabi mo? pasensya na po pero hindi ko alam eh. Pero sa palagi ko nasa balitayan ngayon. Ay nako, halika na nga sa loob. Fidel, narinig kong merong taxing na aksidente. At dalawang babae raw ang sakay nito. Oo nga, tama. Sana na lang hindi sila yun. Dapat nating alamin ang tungkol dito. Babalik muna ako sa rancho para tingnan kung ando na nga sila. Alis na ako. Huwag naman sana. May sasabihin ako mahalaga tungkol kay Fiorella. Sige, sabihin mo. Ang buong akala mo, niloko ka niya pero hindi totoo Don Vittorio! yun. Totoo Don ay- Vittorio, ito na po. Dalawang espresso. Good, salamat. Siyempre, ang pinakagusto mo. Maraming salamat, Benito. Pasensya na. Ano ulit yung sinasabi mo tungkol kay Fiorella? Gusto kong marinig lahat ang sasabihin mo. Ganito, habang nasa bahay namin si Fiorella at kapatid niya, hinahanap ka niya. Totoo, talagang hinahanap niya ako? Kaya lang, hindi ka niya makita. Pero ibinigay ko naman lahat sa kanya ang impormasyon tungkol sa akin. Oo, pero nawala yun. Pero paano niya naiwala yun? Ganito yan. Naku, mama, please. Hindi ko alam. Nawala sa kanya yun. At ginawa niya lahat. Sinubukan kanyang hanapin at tawagan pero hindi ka pa rin niya mahanap. Hindi ako makapaniwala. Hindi mo sinabi sa akin yan, mama. Kung alam ko lang sana yon, sinabi ko na kagad yung kay Don Vittorio. Para matapos na ang usaping ito. Kung hindi mo tinago sa amin ito, kung tinawagan mo kami, edi sana nalaman kagad to ni Mr. Vittorio. Hindi ko maintindihan. Kung gusto niya ako makita, bakit siya umalis? Gusto mo malaman ang totoo? Hindi ka niya tinakasan. Baka hinahanap ka pa din niya hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako sa mga sinabi mo, Adela. Maraming salamat. Dahil ito ang tama. Dahil sa tingin ko, nararapat lang na malaman mo ito. At para na din hindi maging pangit ang tingin mo sa kanya, alis na ako. Maraming salamat. Sabihan mo ako pag may nabalitaan ka na. At labis kong ipagpapasalamat yon. Sige po. Alis na Sige ako. na, mama. Alis na ako, anak. Kita na lang tayo mamaya. Sige po. Sandali. Ano yon? Pwede bang akin na lang to? Ito? Oo. naman, sige. Maraming salamat. Para Ayos sa lang papa yan. mo. Ayos lang. Hindi ako nakapunta sa bakery. Paano naiwala ni Fiorella ang impormasyon sa akin? Imposible, may maling nangyayari. Sa ngayon, Mr. Vittorio, paano nangyari lahat ng yon? Simple lang yan. Maaring may iba pang naisip si Fiorella. Yun lang. Wala nang ibang eksplenasyon. Simona, may naganap pa sa akin. Wala po. Kahit yung babaeng sinabi ko sa'yo? Pasensya na po pero wala talaga. Sasabihan kita kapag may tumawag sa'yo. Hi, Simona. Walang anuman po. Fidel, nasa lahat na ng balita ngayon ang nangyari. Yung sinasabing na aksidente na babae, dalawa sila. Isa ang buhay at yung isa patay. Ganito, ang mabuti pa hanapin mo yung may-ari ng building at itanong mo yung nangyari. Ay naku, pwede ba? Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong mula sa'yo kaya lumabas ka na. Pwede bang umalis ka sa harap ko? Pumunta ka kahit saan. Maglinis ka ng banyo. Ay, itapon mo yung basura. Ibang klase ka talaga. Huwag mong gagalitin si Senyora Ano Eloisa. sa palagay mo? Kailangan ko ng advice mula sa isang muchacha? Sapat na mga sinabi nila sa akin, okay? Pagod na ako, kaya lumayas ka na. Pero sundin mo si Pedro na dumito ka hanggang maging maayos ang lahat. Dadalang kita na makakain. Di kita kailangan makakalis ka na. Layas! Pakialamera! Hello, Benito. Si Fidel ito, yung driver ni Senyor Pedro Angeles. Oo. Ikaw ba'y may balita sa dalawang babae na Italiana? Teka lang, ano bang balita? Ay, ano ka ba naman? May balita ka na ba? At ba't mo tinatanong?
Mangyari kasi may nabalitaan ako na may naaksidenteng dalawang magkapatid. Kaya tinatanong ko sa'yo. Ano? Saan yun? Sa isang lugar doon sa Don Rios. At bakit mo naman naisip na sila yung na-aksidente? Narinig ko kasi na maghahanap sila ng trabaho. Kaya nung narinig ko yung balita... Oo nga. Umalis nga silang dalawa. At walang nakakalam kung nasan sila. Sa tingin mo sila yung na-aksidente? sana nga hindi sila yung na-aksidente. Isa doon ang namatay. Ano? May nangyari ba? Ano bang problema? Kanina mo pa hawak yung cellphone mo. May trabaho ka rin ba kahit linggo? Madami lang akong iniisip. Sa palagay ko, ginagawa mo to para magpasikat na naman. Hindi, mali ka. Nandito siya para makipag-usap sa magagandang babae. Tama ba ako, anak? Ha? Siguradong mabubuo na naman ni Pedro ang araw ni Eloisa ngayon. Parang isang bata nakakatawa. Kayang-kaya talaga siyang paikutin ni Pedro. Kahit anong gawin ni Pedro, napapasaya niya talaga si Eloisa. Hindi mo katulad. Akala mo gustong-gusto nilang marinig yung boses mo kapag kumakanta ka. Naalala ko tuloy yan. Teka nga, ikaw din? Kampi ka ba sa akin o ano? Sa totoo lang, si Roxanne ang nakaisip nun. Yun ang dahilan kung bakit ko siya napalayas. Para sa inyong dalawa. Hindi kayo karapat-dapat isa sa inyo na dalhin ang pangalan ng pamilyang ito. At ang tingin ko sa inyo para kayong isang bakterya at terribleng sakit na nakakahawa. Tulad ng isang Ebola. Ganun lang naman kayo. Pedro, samahan mo ako sa simbahan, pwede ba? Isa pa, gusto ko ipagpasalamat na naging bahagi ka ng pamilyang ito. Ay, sa tingin ko hindi naging maganda ang pagkakagising ni Mama ngayon, ha? Totoo lang ako. Sino lang ba ang may pakialam sa kumpanya na itinayo ni Maximo, kundi si Pedro lang? Tama ba ako? Diba? Tara na, Lola. Tayo na. Sasama na rin ako sa iyo, Lola. Hindi dahil sa kagustuhan ni Maximo, kundi para rin ito sa kumpanya. Kung ganon, sasama rin ako. Kung nasa ng asawa, dapat nandun din ang asawa niya. Sige. Ang hiling ko lang sana hindi sumabog ang simbahan pagpasok ninyo. Alam mo, Mama, huwag kang mag-alala. Dahil kung sakali man mangyari ang sinasabi mo, pupuntahan kita at pipigilan ko ang pagsabog na yun para mailigtas ka. Kaya sasama din ako. Ay, sasama din ako. Hindi ba? Yung kasing gusto ni Lolo, mas magandang gawin yun. Hindi ba, Lola? Natutuwa naman ako dahil dyan. Eloisa, ang mabuti pa kung gusto mo, sasama na din ako sa'yo. Tulad nung bata pa ako, kasama kita at ni Mama, hindi ba? Oo naman, naalala ko. Hindi ko nakalimutan. Wow, ang banal na pamilya, ha? Parang gusto ko rin yatang sumama. Eh di kung ganon, magpasalamat tayong lahat sa Diyos sa pagbibigay sa akin kay Pedro. Pero parang gusto kong manghingi na lang sana ng maraming pasensya para mapagtiisan kayo.